wala pong sikreto sa pag-reverse ng diabetes, ng hypertension, and high uric acid except po na i-follow po natin ang basic na sinasabi ng Biblia at ang mga practices na dapat hindi nakakasira sa ating likas na natural environment sa ating katawan. Ang una po, of course, dahil pinipresume ko na pag ikaw ay may diabetes, hypertensive ka, at mataas ang uric acid mo, ikaw po ay kumakain ng mga garbage na pagkain. So, ang una mong gagawin, kasi ang una po na nagde-detox po ay ang liver sa ating mga masasamang kinakain. So, siya po ang nagde-detoxify ng blood, binametabolize niya ang nutrients, nagproproduce siya ng bile for digestion to store energy. So, ang gagawin mo po ay, meantime, mag-hydrate ka po at least 8 glasses of water a day. And then, hindi po kailangan, huwag ka pong maniniwala dyan sa sinasabing water na alkaline. Ang katawan mo po ay nag-alkaline pag ang mga kinakain mo na natural food, meaning natural na ginawa ng Diyos, hindi processed, hindi niluto, ay mag-function po ang ating katawan. And then, herbs and foods na inaalaw po ng Biblia. So, wag ka pong kakain ng sobra-sobra na mga pagkain din na puro ka lang vegetable. Kaya nga po ang Diyos ay gumawa ng 5 food groups in order for you to be able to get all the nutrients out of those 5 food groups. Of course, ang lifestyle natin, mag-exercise ka regularly, get enough sleep, as I said in my tip number 2, sa health is wealth, manage stress, kaya nga po meron kang church or religion dahil you need to meditate and be in prayers with a community or congregations na magkakapagpasaya po sa spiritual being mo. So, limit po yung alcohol and processed food. Ang maganda po talaga sa liver health na inumin ay lemon water, pwedeng kalamansi po, green tea, turmeric na inumin. So, ang sinasabi ko po ay ibabalance mo. Balancing your life aspects, like wag naman masyado kung minsan ay masyado kang dogmatic doon sa mga ipinagbabawal sa iyo. You need to have at least one cheat day na hindi naman babalik ka na yun ng magiging daily mo na naman. So, sometimes you can eat outside and indulge ng paminsan pizza or ice cream na hindi naman parang sobra ka ng masyado ka ng fixated doon sa pagkain na bawal. So, paminsan lang, you need to also balance your food to allow yourself some treats in moderation. Leisure, ayan. Find activities that bring joy to you, like hobbies ng walking with friends or with your spouse or with your best friend. Faith, of course, nurture spiritual practices that work for you. Personal pleasure, like magpaspa ka, punta ka sa salon, yun po, magpamassage ka,
And then relationships, invest in connections with family, friends, and community. But there are people who are not okay with having a boyfriend or girlfriend or a spouse. That is okay because you're also empowering yourself at wala kang pinakikisamahan. Ako, I always believe that una po, kaya nga sa commandment po ng Diyos, di ba, sabi niya, love yourself as you love your God. So, una po ang self natin. Ngayon, may mga family members na toxic po sa mental and emotional well-being mo, yun po ay iwasan din natin. So, yun lang po. Ang una talaga, detox your body. Focus ka doon sa nutrients na sinasabi ko sa tip number 3 ko na ang illnesses ay dahil kulang ka ng tulog, kulang ka ng magnesium, copper, zinc. Kaya nga ako nung may allergies po ako, tiningnan ko po, naalala ko yung sabi ng doktor na pag may sakit ka dahil kulang ka ng nutrients. So, ang kulang pala pag allergies, ayan, zinc, vitamin C, kasi ubo ako ng ubo, and then magnesium, copper, at nakuha ko po yun sa pagkakain ng atay ng beef, and then chicken, breast chicken. And then, ang sabi nga sa isang literature na nakita ko, ang mga Eskimo nga walang vegetable yon, but they are okay, di ba? So, ang herbs ang sinabi ng Biblia. So, ano ba yung herbs? Specific po, napakaganda ng organic na ginger. Ayan, malunggay. Those are generic na hindi po siya expensive, that we can just get it from our backyard. Kung wala kang backyard, magtanim ka po sa paso mo. And yun, you can just get kamote tops from out of your paso. Okay? Thank you for listening, and I hope you're enjoying this. Kasi ulit-ulitin ko po, ako'y over 60, wala pa akong diabetes, walang uric, walang high blood. May mga time, 10 years ago, na meron akong mga atake ng uric acid kasi paminsan sumusobra ako sa kain ng baboy. So, wala na pong baboy mula nang makanser ang aking asawa at na-reverse po yung kanyang cancer. So, totoo po, ako'y practitioner at nakita ko po na ang high blood, na ang cancer ay reversible. Ang asawa ko po, puro lahat ng kapatid niya, 2 na po ang namatay, puro diabetic. So, siya dahil sa influence ko, hindi po siya kumakain ng mga matatamis at wala kaming soda sa bahay, and therefore, hindi po hereditary ang diabetes. Yan ay acquired sa environment or sa family dahil yan ang kinakain. So, kung yan ang kinakain, syempre, nagkakaroon ka. It's not really genetics. Alright, thank you, and I love you all. Thank you for returning to my channel.